Hi guys! So, today ay magpupropagate ako ng ating cheesecake. So, ayan. Sobrang kapal na kasi nitong ating cheesecake guys. Ayan, punong-puno na yung pot niya. So, babawasan ko lang siya ng ilang heads para lang magkaroon ng space at lalong lumaki. Ayan. Ayan guys. So, nabili ko to dati kay Sokilanti Amore na kunti lang siya. So, ako na lang nakapagpakapal sa kanya guys. And may iba na rin ako nitong propagation. So, gusto ko pang mag-propagate sa kanya kasi napakabait niya. And ano pa lang yung propagation ko nito guys, siguro mga isang pot pa lang siguro yun. Tapos yung isang pot na yun, kinat ko at nilagay ko sa arrangement. So, yun lang yung na-propagate ko sa kanya. Kaya ngayon guys, ay gagawa tayo ng isang pot ng ating cheesecake. So, itong ginamit ko sa kanya ay rice hull. So, bulok na to na rice hull na hinaluan ko ng garden soil and purong garden soil yung nilagay ko sa top niya guys. So, yan. Kukuha tayo ng cuttings. Yung sa ano guys, sa gitna. Ayan. Ayan. Tapos, lalagay natin dito. Tanggalan natin ng lower leaves and mapopropagate din yan guys na leaves yan. Napakabait lang naman ng cheesecake na to. Yan. Bawasan lang natin ng leaves yung pinugutan natin para tubuan siya ng babies. Ayan o, mayroon pa siyang mga babies sa ilalim. So tama lang na kumuha tayo ng cuttings para magkaroon siya ng space para lumaki yung baby sa ilalim guys. Ayan. Diretso na natin guys itanim. So medyo moist itong soil mix natin. Yung garden soil. Pero okay lang yan. Kasi mainit ngayon. So ilalagay ko siya sa initan pa rin guys. Yan. Mahilig talaga ako guys magpugot-pugot. Lalagyan ko lang guys ng space. Kasi kapag hindi ko yan nilagyan ng space, magsisiksika na naman yan sila. And baka maubos natin itong heads ng ating cheesecake. Ayan. So para magkaroon ng space. Ito nga dami. Ayan. Baba dito sa kabila. Ayan siya guys. Ito natin sa gitna. Ayan. Kakapal din yan guys kasi yung nilagay natin ng mga lipropa, tutubo yan siya. Ayan, para lang magkaroon ng space itong ating cheesecake. Baba. Dito. Ito na lang nga guys. Tapos ito sa gitna. Tuloy na natin ito siguro. Hindi. Ito. Tama na. Ito na lang malaki. Kasi meron siyang mga maliliit sa ilalim. Yan pa So na yan to. Yan. Tagalin ko lang. Yan guys. So. Ayan, kuha pa tayo para mapuno natin yung isang pot na yan. Tuyo to guys kasi uminit kahapon ng sobrang lakas. Ay, nasira yung isang leaves. Ayan, bawasan lang natin.
Siguro dito. Kakapal din ulit yan guys. Isa na lang. Para walang bakante. Kaya ulit natin ng leaves. Hulog na lang natin siya. Tutubo din yan guys. Ito na lang guys. So, yung medyo maliit. Kasi, ayan o. Tatakpan yung ano. Ayan, okay na to. Ayan guys. Kasi baka makalbo yung ating cheesecake. Ayan o. Nakalbo na yung gitna. Pero okay lang yan guys. Kasi lalaki din yung mga babies niya sa ilalim mo. Ayan o. Marami pa siyang mga babies sa ilalim. Tapos yung mga hinulog natin na leaves yan. Tutubo din yan. Ayan. So meron naman tayong another pot of cheesecake. Ayan. So after natin tong makatan guys ay ganoon pa rin. Babalik ko siya dun sa area na napaglalagyan niya talaga. And then this one, ganun din. So, naiinitan ko na to guys ilalagay. Pero dito sa loob ng ating greenhouse para kapag umulan na hindi siya mababasa. And hindi naman to dito masa-sunburn kasi meron naman tayong net sa taas. So, doon ko siya banda ilalagay sa may net na area para hindi naman sobra-sobra yung init na matatanggap niya. And wala pa kasi siyang roots. So, may possible na ma-sunburn siya kapag nasobran siya sa init. Ayan. Ito naman na kinat natin guys. After 1 week na wala pa siyang roots, hindi pa rin tayo magdidilig sa kanya. Pero kapag may roots na siya guys, pwede ko na siya guys diligan ng konti. Konti lang guys kasi konti pa lang yung roots niya. So may possible siya mga overwater kapag dinamihan natin yung water. Kasi malaki yung pot nito guys. Ayan. Pasok na natin to guys. Dito sa area niya. Dito siya guys. So. Yan. Ayan. Dyan siya guys. Mainitan siya dyan mamaya mga afternoon. Pero may net kasi. Tapos medyo nasa ano naman siya ng ating lucidum and banana. And kahapon pala guys ay yung ano dito berserk inaprot ko. Yan ito siya. Kasi parang nagbablock yung stem niya guys. Pero nung kinat ko naman siya ay yung sa gitna niya ay okay naman. Pero yung sa labas talaga ng ano niya guys, yung skin nagiging black. So akala ko rat na pero hindi naman pala. Ayan, kinat ko siya. Ayan, kagaya niyan guys. So, nangingitim yung mga gilid niya. Tapos yung loob, ayan o. Yung loob niya ay okay naman siya. So, kinat ko na lang guys. Ito, okay naman to. Kinat ko na lang talaga siya. Ayan, kasi napakalaki ng pot natin. Yung iba nga ito o. Yung pinagkatan ko nung isa guys, ayan ito o. Inaprot ko na lang siya. Tapos, nilagay ko dyan. Kasi wala pa akong pot na pagtatamnan sa kanya. And yung banana, naisip ko na putulan siya guys. Kasi sobrang lago na talaga ng banana natin. And nagtitrail na yung iba. So, kinat ko na lang siya. So, hindi ko na napakita sa inyo guys. Kasi ano na yun. Paggabi na. Siguro mga 6 na yun. Nandito ako sa garden. So, ito yung ginawa ko. Ayan siya. Nilagyan ko to guys ng ano, garden soil din. Marami yung garden soil na nilagay ko dito. And kunting pamis sa top. Tapos, ayan, kinat ko yung ating banana. So, nandito yung mother niya, guys. Ayan, marami din kasi siya, guys, mga ano, mga babies. So, kinat ko na lang. Ayan, sobrang tatangkad na kasi. Ito yung unang pinagkatan ko. Kinuhanan ko siya ng isang cuttings and binigyan niya ako ng 4 babies. Ayan. Ito din. So, siguro ito, lalagyan ko siya ng karagdagang garden soil, yung pino na garden soil guys, para malagyan siya sa top. Ayan, kasi parang ano,
parang lubog na din yung ano niya guys, yung soil mix niya. So lalagyan ko siya ng garden soil. So lagyan natin. Ayan. Dito tayo. So dito ko guys naghuhukay ng garden soil. Ayan, ito. Ginaganyan-ganyan ko lang siya para, pero maganda sana guys yung pinong-pino sana talaga. Kaso lang wala akong makuhanan ng pinong-pino talaga kasi basa yung lupa dito. Do uminit kahapon pero hindi ano guys, hindi naman natuyo ng sobra yung soil natin. Lalo na sa ilalim to, and ito nastakan to ng tubig. Gaganyanin na lang natin para ano siya, madurog. And ilalaglag natin yan sa pot niya. Kakamayin ko na lang guys para mabilis. Ganyan. And kung ganito guys yung inyong mga succulents, pinugutan nyo, pwede nyo gayahin to. And then, lagay kayo ng osmocot. So ako kasi wala na akong osmocot, hindi pa ako nakakabili. Kaya naman, wala akong mailagay sa kanya ngayon. Saka ko na lang siya guys lalagyan kapag, ano na, nakabili na ako ng osmocot. Bilis din kasi guys maubos ang osmocot ko kahit na isang bottle yung binibili ko na malaki kasi ang dami ng succulents na nilalagyan ko. Yung mga propagation natin, lagi nga ako nagpo-propagate. So, nauubos. Yan, gaganyanin lang natin yan guys. So. Ayan. O, diba? Ganyan lang yung ginagawa ko guys. Ayan, so kung gusto nyo gayahin guys yung aking soil mix na garden soil, pwede nyo i-try, pero i-make sure nyo guys na yung garden soil nyo ay ganito, kulay itim siya. So dito kasi kulay itim yung lupa dito sa amin guys, and tingin ko nagugustuhan talaga ito ng ating mga mga succulents kasi simula nung ginamitan ko sila nito guys, yung mga hindi ko nabubuhay, nabubuhay ko na ngayon. Ayan, okay na to guys. Babalik na natin siya sa area niya. Basta guys, yun yung napapansin ko simula nung gumamit ako ng garden soil. So may mga hindi talaga ako nabubuhay na succulents, pero ngayon nabubuhay ko na nung nilagyan ko sila ng garden soil. Kagaya na lang guys ni ni barbecue. Nandito si barbecue ko. Free lang to sa akin ni Ma'am Jen, and dati talaga kompleto ako sa ganito kasi favorite ko talaga to. Ayan. Tapos, kunin ko nga to. Tapos, lagi siyang natutuyo sa akin guys. Yung lower leaves niya, natutuyo yan. Tapos, nagiging kahoy na lang yan guys. Tapos, nagda-dry na siya. So, ito, hindi siya. Free lang to sa akin ni Ma'am Jenilyn before. And ginawa ko sa kanya, kinat ko siya kasi matatangkad na siya guys. And ito kasi dumating to sa akin. Ito, pugot to. So, parang nabalian ata siya. Tapos, nagkaroon siya ng 3 babies. So, naisip ko na lang na ikat ito kasi matatangkad na siya. So, ito yung mga nakat ko sa kanya. Meron na yan guys, roots. And yung ginamit ko talaga sa kanya ay garden soil. Ayan. Tas dinidilig-dilig ko lang siya guys. Ano yung pagdilig ko sa kanya? Kapag tuyo na siya, diligan nyo na siya guys. Para hindi matuyuan yung kanyang mga leaves. Ayan o, meron ng mga bagos bong na babies yung kanyang guys pinugutan ko. So, dati talaga guys, hindi ko mabuhay-buhay to. So, ngayon, alam ko na, garden soil lang pala guys yung gusto niya. Rice hull na fresh, and then garden soil yung ginamit ko sa kanya. And meron pa guys isa, si Pink Pebbles. Ayan, nandito siya. This one. Hindi ko rin to guys mabuhay-buhay. Nakaano na ako nito dati, siguro naka-3 na akong bili nito. Pero hindi talaga siya mabuhay sa akin guys. Kasi pagdating sa akin naglalagas ito, nag-yellowish siya. Naglalagas siya hanggang sa maging parang stick na lang siya guys. Tapos, yun nga,
naisip ko na itry ko siya nung gumamit na ako ng garden soil kasi sabi ko itry ko yung garden soil sa kanya and yun nga okay naman nga siya guys. Ayan o, nung nabili ko siya, ito pa lang siya guys. Ayan, this one. Yan, may mga dot-dot na yan kasi nung dumating siya sa akin parang may fungus siya guys. So ngayon, ito na siya. Ito na yung tinubo niya sa akin na leaves guys. From here hanggang dito sa top. Ayan, dito. Hanggang dito. Tapos yung baby niya, lumaki na rin. Ayan. Tapos, nalagasan ko to ng leaves dyan guys. So ito, tinatry kong i-propagate and baka sakaling mabuhay siya. So ayan. Diba? Nabuhay ko siya guys. So hindi na siya naglalagas. So, ang pagdilig ko sa kanya, ay kapag tuyo na yung kanyang soil mix, saka ko siya dinidiligan. Tanggalan natin to ng ano. Ayan. May mga dry leaves sa ilalim guys. So, yan guys yung mga succulents na hindi ko mabuhay-buhay talaga before. Ganun yung ginagawa ko. So, ngayon, ayan, buhay na sila. Pati yung mga, ito, nahihirapan ako niyan dati guys kasi lagi silang natutuyuan ng leaves sa akin. Nakakalbo, naglalaga, parang nakukulubot. So, ngayon hindi na kasi meron na silang garden soil. Yun pala guys yung, yung sekreto para hindi sila magkulubot. So, yan guys, sinishare ko lang sa inyo yung journey ko at experience ko sa pag-aalaga ng succulents. Nasa sa inyo naman yun guys kung gusto nyo rin itry yung ginagawa ko sa aking mga succulents. So, ako lang, bibigay lang ako sa inyo ng idea kung paano ko sila inaalagaan dito sa aking area at kung paano ko sila nabuhay at anong soil mix yung ginagamit ko para may idea kayo guys, lalo na sa mga beginners. Ayan, so hindi naman pala kailangang maggastos tayo ng sobra-sobrang soil mix para sa ating mga succulents kasi before talaga magastos talaga ako guys sa soil mix nung nagsisimula pa lang ako kasi bili ako ng bili. Marunong noon kung paano mag-mix, so ginagawa ko, bumibili na talaga ako ng mix, pero ayun, ganun pa rin na mamatayan talaga ako lagi. And yun nga, nung umuwi ako dito sa province ay naisipan kong gamitin yung rice hull. And okay naman sa kanila guys yung rice hull. Pero nung natry kong maglagay sa kanila ng garden soil ay mas maganda sila guys. Nung nakapag-add ako sa kanila ng garden soil. So, yun lang naman guys yung mai-share ko sa inyo. Sana ay may natutunan kayo sa ating video. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone! Bye!